Isipin mo to, ipinanganak kang lalaki. Isa yan sa pinakamabigat na biyaya na pwedeng ibigay sa tao ng may likha. At kapag sinayang mo, isa yan sa pinakawalang respeto na desisyon na pwedeng gawin ng isang lalaki. Hindi lahat binibigyan ng lakas, hindi lahat binibigyan ng tapang, at hindi lahat binibigyan ng kapasidad na magdala ng bigat. Ikaw, binigyan. May sasabihin ako na hindi lahat kaya pakinggan, at kung lalaki ka na ayaw masaktan ng ego, pwede ka nang huminto dito. Pero kung kaya mong harapin ang sarili mo, makinig ka. May siyam na ugali na sumisira sa lalaki, ginagawa kang maliit, walang kwenta, pabigat sa lipunan. At kung tinamaan ka sa mga susunod, huwag mo agad depensahan ang sarili mo. Hindi to para manginsulto, para to magmulat. Binibiro mo ang mga pangarap mo. Tumatawa ka kapag nababanggit yung gusto mong marating, pinapalabas mo na parang wala lang, parang trip lang. Takot ka na baka hindi mo kayanin, na baka pumalpak ka, kaya inuunahan mo na ikaw na yung unang tumatawa. Ginagawa mong joke yung sarili mong pangarap para kapag may tumawa rin, hindi na ganun kasakit. Ganyan gumagana ang defense mechanism ng lalaking walang kumpiyansa. Kapag ginagawa mong joke yung goals mo, tinuturuan mo rin ang mga tao sa paligid mo na huwag ka seryosohin. Kaya huwag kang magtaka kapag pati buhay mo hindi ka rin sineseryoso, puro sablay, puro talo. May hangganan ng biruan, ang pagiging tropa, kahit pamilya pa yan. Kung hindi nila kayang suportahan yung gusto mo sa buhay, okay lang. Pero ang pinakamagandang gawin nila ay manahimik. Hindi lahat may karapatang mag-opinyon sa direksyon mo. Kung ikaw mismo ang walang respeto sa pangarap mo, wala talagang re-respetong iba. Laging may kasama. Nauubos ang potensyal ng maraming lalaki kasi hindi sila marunong mapag-isa. Palagi kang napapalibutan ng tao o kaya laging may girlfriend. Hindi dahil kailangan kundi para lang hindi mag-isa. Makinig ka. Bilang lalaki, kailangan mong matutong mapag-isa, kayaning pumunta sa mga lugar nang wala kang kasama. Matutong umupo kasama ang sarili mong isip nang hindi nababaliw. Kahit napapalibutan ka ng matitino at successful na tao, kailangan mo pa ring matutong mag-isa paminsan-minsan. Hindi mahalaga kung simpleng panonood lang ng sine mag-isa o pagkain sa labas mag-isa o kahit pagpunta sa ibang lugar na ikaw lang. Ang solitude ay nagbibigay ng oras para mag-isip, maglinis ng isip, harapin yung mga tanong na matagal mong iniiwasan o mga bagay na hindi mo naiisip kapag napapaligiran ka ng tao. May mga taong tatawagin kang weirdo. May mga tatawa. Normal yan kasi mahina ang utak nila para intindihin ang ganitong bagay. Hindi to pagiging weird, introspection lang to. Mahalagang asset ng lalaki ang sarili niyang isip at kung takot ka sa katahimikan, huwag ka nang magtaka kung bakit gulo-gulo at sabog ang mga desisyon mo. Lone wolf mentality. Mukhang kontra to sa sinabi kanina pero hindi. Kailangan mong matutong mapag-isa pero hindi ibig sabihin na dapat mag-isa ka palagi. Maraming lalaki ngayon ginagawang identity ang pagiging lone wolf. Mag-isa, walang circle, walang kausap na lalaking kayang magsabi sa'yo kapag mali ka. Tapos tinatawag mo na focus, tinatawag mo yan na sigma. Pero totoo, iniiwasan mo lang ang tao, ayaw mong mapagsabihan, ayaw mong may pumupuna, ayaw mong may nakakakita ng kahinaan mo. Kaya mas pinili mong mag-isa, mas kontrolado, mas ligtas sa ego. Makinig ka, walang lalaking umaangat mag-isa. Kahit gaano ka katalino, kasipag, kadisiplinado. Darating yung punto na kailangan mo ng ibang lalaki sa paligid mo. Mga lalaking pareho ng direksyon. Mga lalaking hindi palaging sang-ayon sa'yo. Mga lalaking kayang kontrahin ka kapag mali ka. Maraming lalaki ginagawang palusot ang salitang sigma kasi hindi sila marunong makisama. At kung pinipili mong mag-isa sa lahat ng bagay hindi dahil kailangan, kundi dahil sa pride, huwag ka nang magtaka kung bakit ang bagal mong umangat. Hanggang dyan ka lang. Nakikinig ka sa lahat. May napanood ka sa YouTube, may napakinggan kang podcast, may nabasa ka online, tapos akala mo para sa'yo na agad. May mga nagsasabi kung paano ka dapat mabuhay, ano ang tama, ano ang mali, ano ang dapat mong gawin, at sunod ka naman ng sunod. Hindi mo tinitingnan kung pareho ba kayo ng sitwasyon, pareho ba ng pinanggalingan, pareho ba ng responsibilidad. Basta narinig mo, ginaya mo na parang uto-uto. Makinig ka, may mga payo na gumagana sa kanila kasi iba ang buhay nila. May connection sila, may head start, may karanasan na wala ka pa. Ikaw, iba ang dala mong bigat, iba ang laban mo. Kaya kung lahat papakinggan mo,
Malilito ka talaga. Palipat-lipat ka ng direksyon. Palit ka ng paniniwala. Isang linggo ganado ka, tapos biglang wala na naman. Ganyan kapag wala kang sariling paninindigan. Ang lalaking walang sariling pag-iisip, madaling lokohin, madaling utusan kung ano ang tama at mali. Makinig ka pero huwag kang sunod-sunuran. Suriin mo, iangkop mo sa buhay mo. Kung hindi akma, bitawan mo. Kasi kapag lahat pinapakinggan mo, wala kang sinusunod. At kapag wala kang sinusunod, wala ka ring direksyon. Nahihiya ka sa ambisyon mo. May malaki kang gustong abutin, may mas mataas kang target pero nahihiya ka. Hindi dahil mali ang gusto mo, kundi dahil wala pang nakaabot sa paligid mo. Pamilya, kaibigan, mga taong kinalakihan mo. Wala pang may umangat, wala pang may malaking nagawa. Kaya kapag nagsalita ka ng malaki, parang may mali. Makakarinig ka ng mga linya tulad ng masama ang maraming pera, madadamot ang mayaman, simple lang dapat ang buhay. Hindi yan prinsipyo, palusot lang yan para tanggapin na hanggang dyan na lang sila. At kung araw-araw mong naririnig yan, darating yung punto na mahihiya ka na rin mangarap ng mas mataas. Hindi mo kailangang ibaba ang gusto mo para lang maging komportable ang iba. At hindi mo kailangang ipaliwanag ang ambisyon mo sa mga taong wala namang balak umangat. Pwede mo silang mahalin, pwede mo silang igalang, pero hindi mo kailangang sundin kung hanggang saan lang sila. Hindi lahat ng opinyon dapat pinapapasok sa direksyon mo. Kasi kapag nahihiya ka sa ambisyon mo, nililimitahan mo yung kakayahang binigay sa'yo ng Diyos. Sobrang emotional attachment. Normal lang ang ma-attach sa tao, sa lugar, sa alaala, sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Kapag may mabuti kang hawak sa buhay, natural lang na ayaw mo tong mawala. Pero eto ang realidad na ayaw tanggapin ng karamihan, may mawawala. Pwedeng magulang mo, pwedeng kaibigan mo, mga taong akala mo habang buhay mong kasama at kadalasan hindi ka handa. Hindi ko to sinasabi para takutin ka, sinasabi ko to para ihanda ka. Darating sa punto na yung taong punong-puno ng alaala, magiging alaala na lang. At darating yan sa lahat. Kahit gaano ka pa katatag, masasaktan ka. Tao ka eh. Pero magkaiba ang masaktan at mawasak. May mga kilala kong lalaki na nawalan ng mahal sa buhay at hindi na nakabangon. May lakas sana, may potensyal sana, pero doon na natapos. Hindi mo pwedeng itali ang buong pagkatao mo sa isang tao o sa isang bagay. Dahil kapag nawala yan, at mawawala talaga sooner or later, kasama kang babagsak. Kaya sa Diyos ka kumapit, lilipas ang lahat ng bagay pero ang pangako niya hindi. Tandaan mo to, darating ang sakit pero hindi ka dapat dun matapos. Masasaktan ka totoo pero hindi ka dapat mawasak. Dahil darating ang kamatayan sa lahat. At pag dumating yon, ang tanong hindi kung nasaktan ka, kung nakabangon ka pa. Simping. Alam mo na mali, alam mo na hindi dapat pero ginagawa mo pa rin. Sa oras na may pumasok na magandang babae, nag-iiba ka, nag-iiba ang boses, nag-iiba ang kilos, biglang nawawala ang dignidad. Biglang todo reply, biglang available kahit anong oras, biglang okay lang sa'yo kahit bastos ang trato. Makinig ka, hindi yan pagiging mabait, hindi yan pagiging gentleman. Napaka-desperado. Nagdo-double text, naghihintay kahit scene ka lang, naghahabol na parang nakakadiring uod kahit malinaw na option ka lang. Mukhang biro sa iba, pero hindi nakakatawa ang kawalan ng respeto sa sarili. Ang lalaking walang kontrol sa pagnanasa, walang kontrol sa prinsipyo, hindi mapagkakatiwalaan. May mga lalaking kayang traidorin ang tropa para makipaglandian sa babae. May mga lalaking kayang sirain ang relasyon ng iba para lang sa sariling libog. Eto ang katotohanan, walang babaeng nire-respeto ang lalaking handang baluktutin ang sarili para lang mapansin at walang lalaking nire-respeto ang kapwa lalaking ganun. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo kapag may magandang babae sa harap mo, hindi ka mapagkakatiwalaan. Hinahayaan mong bastusin ka. Hindi lang pisikal ang pambabastos, mas madalas sa biro, sa side comment, sa maliliit na patama na kunwari wala lang. Kapamilya na laging may hirit sa'yo, katrabaho na binabara ka sa meeting, tropa na pinapahiya ka sa harap ng iba, tapos tatawa ka na lang para hindi awkward, para hindi ka magmukhang sensitive. Makinig ka, may mga biro na sinusubukan ka, tinitingnan nila kung hanggang saan ka papayag, kung may bayag ka para pumalag. Sa tuwing hinahayaan mo may sinasabi ka sa kanila,
gawin nyo lang yan sa akin. At kapag nasanay sila, uulit-uulitin nila yan. Mas lalala, mas magiging lantaran, sa trabaho, sa barkada, kahit sa pamilya. Hindi yan pagiging mabait, takot yan sa confrontation. Ang lalaking hinahayaan ng disrespect, hindi biglang nirerespeto balang araw. Mas lalo lang siyang tatapakan. Kaya kailangan mong matutong humarap. Hindi mo kailangang makipagsuntukan, hindi mo kailangang mag-eskandalo. Minsan sapat na ang isang linya, isang titig, isang malinaw na hindi mo na uulitin yan. Kasi ang respeto hindi hinihingi, ipinapakita. And kung ayaw mong ipakita, may magpapakita para sa'yo na pwede kang tapakan. Pagiging madaldal. Kapag may nakasalamuha kang mas may alam, mas may nagawa, o mas mataas ang narating sa'yo, tumahimik ka muna. Maraming lalaki, kapag kaharap ang ganun, biglang nagpapa-impress, kwento agad, opinion agad, parang kailangang patunayan na may laman din sila. Ego yan. At yung ego na yan ang dahilan kung bakit hindi ka natututo. Kapag kaharap mo ang mas mataas sa'yo, mas makabubuti ang makinig kaysa magsalita, mas mabuti ang magtanong kaysa magpaliwanag, mas mabuti ang umintindi kaysa magpakitang gilas. Sanay ang mga successful na tao sa madadaldal, sanay sila sa puro salita, kaya mabilis ka nilang makalimutan. Pero kapag may nakausap silang tahimik, marunong makinig at handang matuto, iba ang dating. Sa mundo ng mga lalaki, hindi na nanalo ang pinakamaingay. Nanalo ang marunong maghintay, marunong makinig at marunong magsalita kapag may saysay. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.